And welcome back again sa ating YouTube channel. So today's video, continuation tayo guys sa ating topic nakaraan about the annulment. And I just want to express my pasasalamat sa lahat ng mga nanood at sa lahat na nakasubaybay sa aking channel. Ayan. So hindi man kayo nagko-comment guys, but yung panonood nyo ay is very appreciated. Ayan. At shout out sa mga bagong dumikit at bagong nanood, mga viewers ko dyan sa aking YouTube channel. Maraming salamat at alam ko may mga nanonood na kilala ko. Thank you dahil sinilip nyo ang aking YouTube channel. Ayan, so at kung meron kayong hindi na klaruhan o hindi na clarify sa inyo yung aking sinasabi, so you can comment below guys. At sa mga bago guys sa aking YouTube channel, sa mga hindi pa nag-subscribe, kindly subscribe my YouTube channel. And don't forget to hit the notification bell para updated kayo sa ating susunod na mga vlogs or ating mga videos. Ayan, so thank you so much. At ang ating topic for today, ayan, sinasabi ko na, ang kulit lang, ay about sa ating annulment. Ayan, so sa mga nasa bingit ng kamatayan ang kanilang mga relationship, sabay ganon, bingit ng kamatayan, or they need to end the relationship. So in the Philippines, we don't have divorce. Ayan, mayroon tayong divorce, but in the Muslim country or Mindanao, they exercise already the divorce law. Ayan, but kung hindi ka naman Muslim or Muslim, I don't know how to pronounce that word. It's up to you whatsoever. Kailangan natin mag-file ng annulment. Or kung gusto mo ma-end na ang iyong kalbaryo, sabay ganun, kalbaryo. You can file the annulment. And sinasabi ko na sa may aking previous na video na you need to prepare everything. Your emotion, your utak, yung bulsa, yung time mo at yung lahat-lahat guys. Your entire body. Entire heart and mind. Ayan. Kasi yung ating kakaharapin na torture ay hindi madali. Ayun, sa akin guys, masasabi ko yung annulment is a torture. Dahil binabalikan kasi yung mga nakaraan mo. So, kung yung nakaraan mo ay napakapait, babalikan mo yun. Isusulat mo. So, ito guys ang laman ng aking video. Ang dami kong pasakayli lang para maano lang kayo ba magising. Ayan, magising sa katotohanan na yung annulment is not easy. Hindi lang sa bulsa, hindi lang mahal, pero ito ay napakabigat sa kalooban. Especially siguro kung meron kang mga anak sa iyong partner. So, for me, sinasabi ko na wala naman akong anak sa kanya, so I'm lucky. Ayan, sabi ko na I'm lucky dahil walang nag-uugnay sa amin. Ayan, so yung una-una guys na i-prepare mo, so na-prepare mo ng emotion mo, yung pera mo, yung lahat-lahat. Ano ba yung prepare mo? Nakahanap ka na ng very good na lawyer, hopefully. Ayan. Kasi guys, sa journey ng annulment ay malalaman mo dyan kung talagang sincere yung iyong lawyer. Ayan, kung sincere siya na padalunin ka at kung talagang lawyer siya na bigatin. Ayan. So, kasi kung pipitsugin ng na lawyer, nako, wag na guys. Sasaya lang yung oras mo. Paantayin ka lang ng siyam-siyam yan. Ayan. Sasabi ko sa'yo. Okay. So, okay, lahat na na-prepare mo na yung mga gagawin mo o mga sinasabi ko sa'yo in the previous videos natin. So, ngayon, ang gagawin mo guys ay
pupunta ka sa lawyer. Ayan, pupunta ka sa lawyer. Nakahanap ka na, siyempre, sasabihin mo na doon sa kanya na, I want to file an annulment, gito, ganyan, ano ang basihan mo. So, yung lawyer mo ay magsasabi na yan kung ano ang gagawin mo. Una-una guys, na gagawin mo ay, disclaimer lang, hindi ako expert, but I just share based on my experience. So, gagawa ka lang, mag-prepare ka ng papel at ballpen. O, kung high-tech ka, gusto mo i-type o gusto mo siya i-print, it's up to you. So, ang unang gagawin guys, ay isulat mo ang iyong love story. O, paano kayo nagkakilala, paano kayo naging girlfriend and boyfriend, paano kayo nag-date, paano kayo nagpakasal, paano nangyari na nagkaanak kayo, paano nangyari na naghiwalay kayo, kailan nangyari, bla bla bla, lahat detailed yan guys. Ayan. Kailan kayo nagpakasal, kailan kayo naghiwalay. Ayan. So, yon ang una-una mong isusulat. So, diyan pa lang guys, di ba? Babalikan mo na yung nakaraan mo. Yun ang sinasabi ko, kaya mo babalikan ang nakaraan mo. Yan. So, babalik yan lahat sa isip mo, sa puso at isipan mo. Sabay ka. So, isusulat mo yun siya, at doon magbe-base, gagawa ng affidavit ang iyong lawyer, at doon siya magbe-base sa iyong sinulat. Gagawa rin siya ng sarili niya na version na tugma doon sa ginawa mong kwento. Ayan. So, ako si lawyer, blah, 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 ganon. So, doon siya magbe-base sa sasabihin mo lang. Ayan. So, siyempre, ang lawyer natin, hindi naman yan siya pupunta doon sa ex mo or pupunta sa lugar mo at mag-imbestiga. Siya ay magbabase lang sa sinasabi mo rin sa love letter mo. Ayan. Tungkol sa iyong asawa o sa iyong ex. Ayan, kung naghiwalay na kayo ng katagal. Ayan, so, yun. So, ito pa pala guys, no, sabihin ko sa inyo na ang annulment, hindi yun siya na kasi nagsama na kayo ng ilang taon, pwede na kayo mag-annulled. So, yung annulment guys ito ay sa loob ng inyong pagsasama or before pa kayo nagsasama ay nangyayari ang mga ganito. So, ano ba yung pinakamabigat? Ayan, ito ibibigay ko sa inyo guys. Ano ba ang pinakamabigat na reason para mag-file ka ng annulment at tumpak na igagrant ng court? So, sabihin ko sa inyo guys, ang number 1 guys, kung napapanood nyo yung mga laws na mga family code, ayan, kung kayo ay nagbabasa niyan, so I encourage you to read guys. Basahin nyo yung ating family code. Diyan nyo malalaman kung ano talaga ang totoo na pagsasama, pag-asawa. So, kung pasok kayo doon sa family code na, ay, ganito pala. So, pwede kayo mag-file ng annulment. Ayan. So, yun, ano ba yung reason? One na reason na magagrant talaga guys, yung panlaban mo sa partner mo kung meron siyang mental incapacity or may mental problem siya guys. Ayan. Ano ba yun? May term yun eh. Ano ba yung term? Ayan guys, so correction lang. Pinaka-best guys na reason na pwedeng sabihin mo na mag-file ka annulment dahil yung partner mo ay may psychological incapacity or mayroon siyang mental disorder. So yun talaga guys, kung yung partner mo ay mayroong ganyan, so tumpak, pasok sa banga. So, mag-grant talaga guys ang inyong annulment o yung inyong case. Ano talaga, mag-grant. So, ito ay prior to your marriage or nagsasama na kayo or hindi pa kayo nagsasama o nagsasama na kayo na experience nyo na to. So, pasok ito guys. So, yun yung pinakaano sa family code natin na kung yung partner ay mayroong mental disorder or psychological incapacitated. Ayan. So, pasok ka. So, yun lang guys. Number 1 talaga, isisik nyo yan. Kasi wala namang ibang, ito yung ano eh, yung ano ko, result from the court na they already granted my case. Ayan.
So, yun yung pinaka the best na reason na mag-file ka ng annulment kung yung partner mo ay merong ganyan. Pero kung mga minor lang guys, huwag na kayo magsayang ng oras. Pero kung talagang pasok siya sa mga listahan na null and void yung kasal mo, from the beginning walang bisa ang kasal mo dahil meron siyang sakit sa utak, so be it, you can do your rights, you can go to the court and file this annulment. Ayan, so yun lang guys, no. Sa sunod na video natin, tatalakayin ko or sasabihin ko sa inyo kung magkano yung aking nagastos. So stay tuned in this channel and see you in my next vlog. Bye!